Para po sa devotion natin patungkol sa Jesus, the light of the world. Ang ating Panginoong Kristo po ay naparito dito sa mundo para magsilbing guiding light. Ano ibig sabihin ng guiding light? Yung liwanag na gumagabay sa mga tao upang malaman nila kung ano yung landas na dapat nilang tahakin. So dito po sa devotion natin na ito, tinalakay po natin yung mga puntos na ito. Jesus exposes lies of Satan. Jesus illumines our minds. Jesus conquers darkness. So application po natin ay shine as a guiding light to the world, speak truth without fear of persecution, and stand your ground when you are right. Now, meron po akong verse dito na hindi natin na isama sa devotion natin kasi 15 minutes lang yung devotion natin. So, minsan nahirapan akong i-manage yung time. Kaya po meron tayong extra devotion na ganito. Actually, more on discussion. Kumbaga, extra video para madagdagan natin ng information or insight yung mga devotions natin. At ginagawa ko rin po ito para dun sa mas interesado pang lumalim dun sa ating mga devotions or mga verses na tinatalakay. Now, sabi po rito sa 1 John chapter 1 verse 5 to 7, "This is the message we have heard from him and declared to you. God is light. In him there is no darkness at all." So, yung Diyos siya ang liwanag at sa Diyos walang kadiliman. Ang Diyos ay liwanag at sa Kanya ay walang anumang kadiliman. Now, meron po akong gustong i-share sa inyo na concept. Ito pong concept na ito ay natutunan ko noong college pa ako. No? Ang tawag dito sa psychology ay cognitive dissonance theory. Ano po ba yung cognitive dissonance? Ito yung meron kang paniniwala pero yung action mo iba dun sa paniniwala mo. Halimbawa, ganito. Naniniwala ka na masama sa iyo yung paninigarilyo. Pero, chain smoker ka naman. Wala ka namang ginawa kundi manigarilyo ng manigarilyo. So, magkakaroon ka ng uncomfortable feeling na sobrang hindi ka komportable dun sa pakiramdam mo na yun. Kasi, meron kang iniisip na tama, at the same time, yung tama na iniisip mo na yun, yung ginagawa mo mali, magkakontra. So, ang tawag doon ay cognitive dissonance. So, very uncomfortable yun sa pakiramdam. Halimbawa, alam mo na mali yung iyong relasyon, alam mo na bawal yun sa harapan ng Diyos, pero ipinagpapatuloy mo pa rin, magkakaroon ka ng feeling na uncomfortable, hindi ka komportable dun sa pakiramdam na yun, cognitive dissonance. Now, dito po sa verse natin na ito, ang sinasabi po rito, ang ating Panginoon, ang ating Diyos ay liwanag, sa Kanya walang kadiliman. Now, ito po yung sinasabi ni John. If we claim to have fellowship with Him, meron tayong paniniwala, tayo ay na kay Kristo, tayo nakikiisa kay Kristo, Kristiyano ako, no? Ako ay isang mananampalataya, tagasunod ni Kristo. Ako ay kabilang sa fellowship, nakikiisa kay Kristo. Sabi dito, if we claim to have fellowship with Him, we have this belief. But at the same time, sabi dito, and yet walk in the darkness. Tama yung paniniwala Feeling mo talaga, paniniwala mo, ka na kay Kristo ka Pero yung buhay mo nandun sa kadiliman. Anong sabi rito? We lie. Nagsisinungaling lang tayo. Tandaan po natin yan mga kapatid. Kung ang paniniwala mo na kay Kristo ka, naliwanag, pero ikaw ang pamumuhay mo nasa kadiliman, to sinasabi mo na kay Kristo ka pa rin, nagsisinungaling ka lang. Ayon sa Biblia. We lie and do not live out the truth. Hindi talaga natin pinamumuhay ang katotohanan. But if we walk in the light as He is in the light, at kung tayo ay lumalakad sa liwanag at si Kristo ay nasa liwanag, we have fellowship with one another and the blood of Jesus His Son purifies us from all sins. Ibig sabihin, kung ikaw ay naniniwala na kay Kristo ka at si Kristo ay liwanag at lumalakad ka ayon sa liwanag ni Kristo, nawawala na yung cognitive dissonance. Hindi na uncomfortable yung feeling mo kasi alam mo, yung paniniwala mo isinasa buhay mo. Yung tama sa isip mo ay natatranslate sa tamang pamumuhay.
At sabi rito, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, His Son, purifies us from all sins. Nauunawaan mo na nagkakaroon ka ng kapanatagan ng loob na ikaw ay tunay ng Kristiyano. At kapwa mo, mga Kristiyano, we have fellowship with Jesus Christ, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, His Son, purifies. Nililinis tayo. Nilinis tayo ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. So mga kapatid, huwag po tayong lumakad sa kadiliman. Kung nadudulas tayo, nadadapa, nagkakasala, bumabalik sa dating pamumuhay, lagi lang tayong bumalik sa ating Panginoong Jesucristo. Kasi ang isang tunay na Kristiyano, madapa man yan, hindi yan magsiswimming sa kasalanan at magpapakasasa sa kasalanan. Ang isang tunay na Kristiyano, sa pamamagitan ng Santong Espiritu, babangon uli yan. At muling lalapit sa Panginoon. If you have the Holy Spirit in your life, hindi ka tatantanan ng Santong Espiritu hanggat hindi ka nababago. At yan po ang tanda ng pagiging Kristiyano. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Makita-kita tayo muli bukas alas 5 ng umaga dito sa ating Daily Devotions.